mulat sa poll, alam na natin, politika yan. Kahit ang wala yan si Colonel Grijalde dyan, talagang questionable na yung ginagawa nila. Sa ginawang pagbubulgar ni Grijalde, Attorney Sal, sa pag-usap sa kanya ng dalawang mambabatas, sa tingin mo, Attorney Sal, tama ba na turang aksyon ng dalawang mambabatas na kausapin yung mga resource person? Is this practice acceptable, Attorney Sal? Kasi itong mga resource person na ito, di ba, they will manunumpa sila. Tapos kinausap ng mga mababatas na siya din magsasagawa ng investigasyon. Tamang practice ba ito, Attorney Sal? Alam mo, hindi dapat sila kumakausap sa resource persons. Sila, alam mo yung dalawang yun, akala siguro nila hindi mabubulgar yung ginawa nila. Kaya lakas ng loob nila na talking to even private, tinihikayat nila na magsinungaling under oath. Pero maprinsipyo itong si Colonel Hector Grijalde Jr. at binulgar nga sila. Kaya yun subornation of perjury yan. Isang krimen kung saan ang isang tao ay hinihikayat ang isa pang tao na magsinungaling siya under oath. Kaya sila ang dapat nakasuhan Ngayon, ang dapat na kumaso dyan, si Colonel Grijalde sapagkat siya ang offended person. Siya ang dapat mag-file. Kaya yung Integrated Bar of the Philippines, meron silang libreng pag-aabogado doon sa mga taong nangangailangan sa kanila. Kaya tinatawagan natin sila, mag-offer kayo ng inyong free legal services, pati na yung PAO, Public Attorney's Office, para maituwid natin ang mali at para maturuan ng mga miyembro ng Kongreso na hindi maaaring mang-abuso sila ng kanilang kapangyarihan. Hindi rin hindi kailangan ng may Grijalde para masira ang karakter ng proceedings. Mulat sa poll, alam na natin, politika yan. Kahit ang wala yan si Colonel Grijalde dyan, talagang questionable na yung ginagawa nila. Dahil nga politika ang pinairal nila. Ayun. Yun yung dapat magandang practice dyan, Attorney Sal. And anong impression mo naman, Attorney Sal? No? Anong impression ng public sa ganitong ginawa nila? I mean, wako-question ba yung credibility ng yung ginagawa mismo na pagdinig ng Quadcom? Kaya nga nang sinabi ko, you don't need Grijalde to question the credibility of the proceedings. At the very inception, questionable na sa kanilang estilo ng pagtatanong, sa kanilang estilo ng panghihiya, sa kanilang estilo ng pagsira sa karapatan ng mga resource persons, questionable na kagad. You don't need a Grijalde to do that for us. At kasi ang iniisip daw ngayon, Attorney Sal, baka naman daw pag-initan si Grijalde kapag humarap na ulit ito sa Quadcom. Dati na nga pinag-iinitan. Lahat naman pinag-iinitan nila. Kaya gawin naman natin pag-initan naman sila ng husgado. Tit for tat, sabi nga.